May mga taong nag-aakalang lahat ng samahan ng pananampalataya ay pare-parehong sa Diyos. Nagkakaiba lang di umano sa pamamaraan ng paglilingkod, ngunit iisa rin ng patutunguhan. Ang akalang ito ay mali at ikapapahamak. Ang pagrirelihiyon ay maselan. Kaluluwa ang nakasalalay dito. Dapat maging maingat. Dapat maliguro. Tungkol sa aking bayan, mga bata ang mga mamimighati sa kanila, at mga babae ang mga pupuno sa kanila. O bayan ko, silang nagsisipagmubay sa iyo, mga gliligaw sa iyo, at sisira ng daan ng iyong mga landas. Mapanganib sa pagrirelihiyon ang samahang pinamumunuan ng isang babae. Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, haligi at suhay ng katotohanan. Isang samahang dating pinamumunuan ng yumaong Nicolas Antipoda Perez. Dating marangal na samahan. Matibay sa paninindigan at walang katulad sa ibinabandilang katwiran. Nang pumanaw ang punong lalaki ng samahang ito, babae ang pumalik. Si Levita Gugulan. Dito nagsimula ang unti-unting pagbagsak ng integridad ng samahan. Marami ang tumutol sa pagkakaroon ng isang babae bilang tagapangasiwa. Nahati sa tatlo ang iglesia. Ang unang grupo, pinangasiwa ng isang tiwalag sa panahon pa ni kapatid na Perez, si Filomeno Hizon. Naayon sa kanya, nung una sugo, nung bandang huli hindi nasugo dahil nagturo ng mali. Yan ang kanyang paniwala. Wala naman siya maipakitang sugo, na sugo ng Diyos, na bandang huli nagmali. Kaya sabi niya, mamaya kita sasagutin, iintayin natin yun. Sinasayang niya lang naman yung oras ko eh. Dahil itip ko, meron bang sugo ng Diyos sa Biblia na sa isang panahon lang at pagkatapos ay hindi nasugo? Sa loob ng Biblia, meron mapangahawak ang mga katwiran doon sa 24 ng kawikaan. Hindi ang magaling punong kahoy ng buhay. Maliwanag yan. Ngunit, ang kalikuan ito, katuralong diwa. Meron. Kaya kahit sa paniwala natin sugo, pagkantulan nila, lalayasan namin. Meron ba kayong maipakikitang sugo ng Diyos sa Biblia na lumiko na ang dila sa pagtuturo ng aral sa Biblia? Sa loob ng Biblia, ay meron mga sinasangkapan ng Diyos na kasama ang Diyos na isinubo ng ating Panginoong Jesucristo na isa roon ay lumiko, si Judas. Meron bang mababasa sa Biblia na si Judas ay nagmali ng aral o turo? O kaya napasama si Judas dahil gumawa siya ng masama at hindi siya nagturo ng masama? Sagot, Ginoong Hizon. Sagot ko. Ito ang sagot ko. Sa kasaysayan, si Judas gumanap ng kabaliang pagganap sa loob ng kasulatan. Nagturo ba ng mali si Judas, Ginoong Hizon? Gumanap ng mali. Hindi, ang tanong ko, nagturo ba ng mali si Judas? Yun ang sagutin mo, Ginoong Hizon. Hindi ko tinatanong kung gumanap ng mali. Gumanap si Judas ng mali. Hindi mo ba kaya sagutin, Mr. Hizon? Nagturo ba ng mali si Judas? Hindi natin pinag-uusapan yung ginanap niyang mali. Nagturo ba ng mali ang sugot ni Judas? Si Judas, kumain at gumanap ng kamalian. Hindi mo sinasagot ang tanong ko. Inuusap mo. Ang tanong ko maliwanag. Nagturo ba ng mali ang sugot si Judas? Inaani mo, hindi mo kaya sagutin tanong ko. Ano sagot mo? Inaani mo, hindi mo kaya sagutin tanong ko. Ano sagot mo? Ang pangalawa, pinamunuan ni Levita Gugulan, dating Secretary General ng samahan. Sang-ayon sa panuntunan ng Securities and Exchange Commission, sa pagkawala ng tagapangasiway, kailangang umaktong pansamantala sa posisyon ang umiiral na General Secretary.
napilitan ang samahang lumagda sa kasunduang ito sa kondisyong temporal lang ang kanyang pagiging acting caretaker. Ito'y dahil sa wala pang napagkakasunduang mamumuno sa grupo. Sa hindi inaasahang pangyayari, hindi na bumaba sa posisyon si Gugulan at pinanindigan ang pangunguna sa samahan. Isa pang grupong binubuo ng karamihang matatandang kapatid sa panahon ni kapatid na Perez ang nagkasundong pumili ng mamumuno sa kanila. Ito ang naging ikatlong grupo. Ito naman ay pinamunuan ni kapatid na Eliseo Fernando Soriano, ang nagtaguyod ng kilalang programang Ang Dating Daan sa radyo at telebisyon. Sa murang edad na 25, napilitan siyang pangasiwaan ng mga kapatid na humirang sa kanya ng lingid sa kanyang kaalaman. Sa pangunguna ng yumaong kapatid na Manuling Bacosa, inirehistro ang samahang pinasimulang tawaging mga kaanib sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, haligi at saligan ng katotohanan. Ito'y ibinatay sa pinakatamang katumbas ng Hebrayuma sa wikang Grego, na ang kahulugan ay ground o foundation sa wikang Ingles. Sa halip na suhay, saligan ang ginamit na salig. Sa pangyayaring ito sa samahan, nagkaroon ng katuparan ang hula. At mangyayari na sa buong lupain, sabi ng Panginoon, dalawang bahagi ay mahihiwalay at mamamatay, ngunit ang ikatlo ay maiiwan. At aking dadalhin ang ikatlong bahagi sa apoy, at sila'y dadalisayin ko na parang pilak na dalisay. At sila'y susubukin ko na parang pagsubok sa ginto. Sila'y magsisitawag sa aking pangalan, at aking silang lilingin. Aking sasabihin, siya'y bayan ko, at kanilang sasabihin, ang Panginoon ay ating Diyos. Habang sumusulong at lumalaki ang samahang pinangungunahan ni Brother Eli Soriano, nililiit naman at padilim ang aral sa dalawang naunang grupo. Ang samahan ni Levita Gugulan ay lumihis sa ipinangaral ni kapatid na Perez, bagay na mahigpit na ipinagbabawal ng Biblia sa samahang Kristiyano, ang paglalagay ng babae bilang puno ng samahan. Ang babae mag-aral na tumahimik na may buong pagkapasakop. Ngunit hindi ko ipinahihintulot na ang babae ay magturo ni magkaroon ng pamumuno sa lalaki, kundi tumahimik. Bago mamatay si Gugulan, isang lalaki ang pinatungan niya ng kamay upang humalili sa kanya, si Maximino Nieto. Ngunit sa umpisa pa lang ay wala na siyang karapatan sa pagiging punong babae kung Biblia at katwiran ang pag-uusapan. Kaya't sino mang patungan niya ng kamay bilang kahalili ay mananatiling walang bisa, walang karapatan. Ito pong pagpupulong na ito'y nagaganap ngayong gabi para sa ating mga televiewers. Ito pong pagpupulong na ito ngayon po ay Mayo 11. At ang oras po'y alas 10:10 ng gabi. Mayo 11. Ito po'y nasa tabi ng bahay ni Ginoong Maximino Nieto, tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus sa ligid-suway ng katotohanan. Sinasabi ko, hindi totoo ang ikinakalat nilang balita sa Kabikulan, sa Palawan at sa Laguna na hindi ko sila mahaharap. Narito po, ang 7 gabi na yata ito, walang humaharap sa amin dito. Sige, takot ba ito? Nandito ako mismo sa baluarte ninyo. Hindi ako natatakot. Sabagay, pwede kayong mamirwisi sa akin. Pwede nyo akong batuhin dyan. Marilin, pwede rin. Nasa Laguerta tayo eh. Wala man lang akong depensa dito, padir eh. Oh. Pero hindi ako natatakot. Sapagkat naniniwala ako, kanya-kanyang panahon ang buhay ng tao. Sa ayaw mo sa gusto, pagdating nung itinakda ng Diyos,
wala kang magagawa. Yung prinsipyo na naiwan nila, na sila'y lumabag sa sinasabi ng Biblia na hindi ko ipinahihintulot, sabi ng Diyos, na ang babae magturo ni magkaroon ng pamumulo sa lalaki. Yun ang sabi ng Diyos. Maximino Nieto, tindigan mo ito, Maximino Nieto, na ang itinuro ng puno mo na si Levita ay tama o hindi. Patutunayan ko mali ito. Maging ang mga sumunod na aral ng samahang ito at mga paninindigan ay naging marupok. Walang tibay na maaasahan ng kanyang mga inaakay. Mag-uusap tayo ngayon once and for all. Ang pag-uusapan natin, aral ng Diyos. Hindi yung bakla ng Soriano, hindi mangungutang, hindi po ang sino. Yun ang pag-uusapan natin. Patunayan nyo, ang iglesia ninyo sa Diyos. Totoo, tama, ikaliligtas. Wala tayong ibang pag-uusapan. Wala na nga tayong pag-usapan, huwag na natin pag-usapan yun. Yung aral ang pag-usapan natin. Maganda yun. Ito nga. Siyempre, dito na ito. Pareho tayo nasa loob ng iglesia ng Diyos. Hindi, una, hindi ako papayag na pareho tayong nasa loob ng iglesia ng Diyos. Dahil kung pareho tayo nasa loob ng iglesia ng Diyos, magkasama tayo sa pananampalataya, magkasama tayo sa paniniwala. Pasensyahan mo ko, sumabad lang ako, ano? Maaaring dati pareho tayong kaanib sa iglesia ng Diyos. Dati. Pero ngayon hindi. Kaya kung magkahiwalay na tayo, at yung meron na kayong mga aral na itinataguyod na iba sa aral na pinaniniwalaan namin, ang pinakamaganda ngayon, pag-usapan natin yung para sa kapakinabangan dito. Dali lang po. Hindi, pwede ba kitang matanong sandali, kapatid? Pwede ba ako magtanong sandali sa'yo? Ano ba ang layon mo ng pagpunta mo sa Bacon? Yung mga miyembro pinupuntahan mo, ano layon mo? Barcelona. Hindi ba aral ang gusto mo sabihin? Wala kami. Kung dito si Brother Gregorio. Kaya sasabihin ka. Di ba dalawang beses mo siya pinuntahan? Hindi ba ang layon mo ron aral? Hindi, wala akong sinasabi sa kanya. Hindi, yung bang punta mo ron, hindi ba dahil sa aral ni Cristo? Pero wala akong sinasabi sa kanya. Oo nga, palagi mo, wala naman tayo sinasabi. Hindi ba, tinatanong ko lang sa'yo, hindi ba aral ang punta mo ron? Ngayon, kung aral ang punta mo ron, yung aral na ipangangaral mo, samantalang wala ako, gusto ko sana sa harap ko doon sabihin. Yun ang ano mo eh. Ngayon, ito naman si Brother Gregorio. Nagpunta kami doon para magkamit lang, magkakilala. Pero para pasukan ng kung ano bang aral yung sinasabi, wala akong sinasabing gano'n. Hindi, dalawang beses ka raw pumunta ron. Oo, 2 beses. Mag-limit lang, dalawang beses kayo pumunta. Saka, of all people, bakit daw? Pagpunta niya doon, kasama niya yung tawag na Ben. Oo. Malaking lalaki. Saka Saka yung babae. po, kung magpunta man kami, halimbawa, mapunta kami dito, kung saan man, na meron kami miyembro, pero hindi namin ibig sabihin eh, dinidispression namin yung pagkatao ng Hindi na natin pinag-uusapan kung dinidispression nyo. Pero tiyak na pumupunta kayo, ayon sa Biblia, may layunin kayo. Abe, naghahanap Hindi kayo kami pupunta na? ng pagbabautismuhan. Ah, Oh. Nagtanong ba sa inyo kapatid na Ibrada kung saan pwede mag-bautismo? Hindi. Hindi mo Ay, paano nakakita na kami? Galing kami doon sa aming pinaghahanapan. Eh ngayon ba, ang punta nyo rito, maghahanap kayo ng pagbobautismo? Hindi. O mangangaral kayo? Iba naman. O mangangaral ako. Biro mo, isipin mo, ano, may pasalamat kami bukas. Nagbiyahe ko ng 20 oras. Mamaya, magbibiyahe ulit ako ng 20 oras non-stop. Dahil sa paanyaya ni Brad Edwin. May patunayan nyo naman lalaki ang pag-aanyaya nyo. Ito, tuloy na lang natin yung pinag-usapan natin yung Ituloy na lang natin. Bakit natatakot ka ba titigan yung aral sa tao? Matatakot Hindi kayo? ngayon. Hindi gano'n. Okay lang natin pag-uusapan. Ayaw mo ngayon. Hindi gano'n. Hindi, ayaw mo ngayon. Napayag ako kahit sa ibang araw, kahit saan lugar, kung ayaw mo ngayon. Kaya lang, bago tayo maghiwalay, sandali lang. Hindi para makipagtagisan. Hindi nga eh. Para nga magpalitan ng aral. Kung ano yung tama, yung aral nyo, yung aral namin. Ngayon, kung ayaw mo ngayon, papayag akong magmatuloy ngayon, kaya lang sa ibang araw, Ay, kung itakda gano'n, natin. dispensa na lang po mga kapatid kasi hindi po gano'n talagang layo ng aming pagpunta. Ikaw pala naman ang aral. Imanan tayo kanina eh.
Matagal na kami hindi nagkikita. Hayaan mo na yun. Hindi naman kami magugulo eh. Disgresa na lang po. Hindi. Napakalayo ng pinanggalingan ko ha. Hindi ba yan ay tagapamahala rito sa Bicol eh? Hindi naman alanganin humarap sa akin yan. Ako, kaya lang, hindi Kaya palagay mo nga hindi ngayon. Eh di tanda natin sa ibang araw, humarap ka lang. Humarap ka lang. Sa Makatid, hindi na kayo talaga makikipagharap sa akin. Ang gagawin nyo, puro talikuran na lang. Hindi, ako walang sinasabi Hindi, napakarami. Sila ang Napakarami. Alam mo lang, sursugo nito eh. Mahirap magdala ng saksing napakarami ng mga pinuntahan nyo eh. Napakalayo nito, dulo ng Pilipinas ito. Kaya nga, sabi ko, kung talagang kayo, mga lalaki, ano? Dahil sabi nyo, bakla si Soriano eh. Mga lalaki pala kayo. Mga lalaki kayo, patunayan nyo ngayong lalaki kayo. Yung nasa Diyos, mga laban. Kayo mga bakla. Tingnan mo. Ang mga makapangyarihan ng Babylonia ay nagsisuurong sa pakikipaglaban. Sila'y nananatili sa kanilang mga katibayan. Ang kanilang kapangyarihan ay nang lupaypay. Sila'y naging parang mga babae. Ay, sa labas! Hindi. O, sige. Nagkaya yung mga nanay. Kumainit na dyan. Punta kami dito. Hindi ka lang. Eto, labas na to. Dito na. Wala ka lang katakutan dito. Huwag ka umalis. Huwag ka umalis. Napakaduwag ninyo. Lalaki ninyo. Duwag kayo. Klase ninyo yung mga Napakaduwag. dog kayo. Huwag ka umalis. Ikaw, Ben. Halika, sabi mo sa labas. Ba't ka lalayo? Dito lang. Oy, mga manluloko, huwag kayo umalis! Mga bakla! Hilig nyo magpupunta sa miyembro na may miyembro, ha? Pagka meron kayong makakaharap, aalis kayo. Huwag kayo umalis! Ano lang ang kaya mo eh? May dala-dala ka pa ng Biblia, di ka na nahiya. Halika, huwag ka umalis! Pagka miyembro lang, andyan kayo. Magpupunta-punta kayo. Pag may ministrong dumating, aalis kayo. Di ba kayo nahiya sa balat ninyo yan? Manlulusog pagka may haharap, aalis na! Oo, mag-isip ka bago ka pumasok dyan. Sa lahat ng buwan. Manluloko yan, manluloko. Manluloko yan. Di ba kitang-kita mo ngayon, manluloko? Ayaw patunayan. Ayaw ka ng aral yan, halaman yan. Ayaw lang. Pag may dumating magtatanggol, latayos na. Okay. Wala! Baka tatama dyan, manluloko yung mga yan. Talikurang paninira at pagapang na pagkilos ang inaatupag ng grupo upang pabagsakin ang pinakamalaki nilang katunggali, ang samahan ni kapatid na Soriano. Kasi talaga si Brad Eli, bakit yung mga kapatid na matatanda hindi sumama sa kanya? Bakit? Mali naman niya sinasabi mo ngayon na hindi akong lugar na hindi nakakarapan. Sino nagturo sa iyo ng kasinungalingan na yun? Nakikinig sana ako, tatapusin ko eh. Kasabi-sabi, wala raw matandang manggagawa sumama sa akin. Ang unang-unang manggagawa sa iglesia, si kapatid na Teno. Hindi sa inyo sumama. Si kapatid na Eladio. Hindi, takabulakan yun, lulumboy, doon natayo iglesia. Tatay ni Brother Mandy yun. Lahat ng pioneer sa iglesia. Tatay ni Armando Di Castro na ministro nyo na tumakbo sa Sursugon. Pagka miyembro lang, andyan kayo. Magpupunta-punta kayo. Pag may ministrong dumating, aalis kayo. Di ba kayo naiyak sa balat ninyo yan? Kauna-unahang manggagawa ng iglesia yun. Si kapatid na Eladio de Jesus. Ha? Isa sa kauna-unahan yon. Si kapatid na Ario Nazario Regalado. Yung mestro na taga San Rafael. Dito sumama yon. Si kapatid na Piling na asawa ni kapatid na Perez. Dito sumama yon. Para patunayan ko lang sa inyo na kasinungalingan nyo si itinuro sa inyo. Nangangaral ka eh. Di ba? May dala-dala ka rito sa bahay ng miyembro namin na diaryo na ako istapador. Inumbong mo sa akin. Bakit mo dinala yon? Ano layon mo, mangangaral ka? Ang dala-dala nyo ba pangangaral ngayon, diaryo? Sana kung mangangaral ka, dali nyo Biblia. Kagaya no? Sabi mo kanina, narinig ko, 9 ng Mateo, o konti ang mang-aani, o konti ang manggagawa, maraming aanihin. Sino nagsabi nun? Si Kristo sa panahon ng mga apostol? Ay pagkakonti na ba kamo? Kung meron bang babae, ba't hindi ilalagay? Nung pa panahon ni Kristo, konti, ba't hindi naglagay ng apostola? Tinan niyo kayo kung magligaw. Nung binabasa mo panahon ni Kristo yon, ba't noon hindi naglagay ng apostola?
Ha? Ano ang sagot mo ron? Kasi ang sabi sa awit 106, Oh. ang tapat ang inilalagay ng Diyos. Oh. So kung may babae O na- wala bang tapat na babae sa panahon ng mga apostol? bakit ko walang nalagay? Hindi. Ibig sabihin walang tapat ng panahon ng mga apostol? Yung pinipili- Kung mabasa ko sa Biblia sa'yo na may mga tapat noon, pero hindi inilagay. Isa sa mga ikinakalat na paninira ng grupo ng mga babae ay ang pagiging invalid di umano ng rehistro ng samahan ni Brother Eli. Anila, sila lang ang may karapatan sa pangalang Iglesia ng Diyos dahil sila raw ang nauna sa paggamit nito. Ang nakapagtataka kung kailan naging popular ang samahang pinangungunahan ni Brother Eli, saka naman naglabasan ng ganitong usapin ukol sa rehistro at karapatan sa pangalan ng samahan. Kung mapupuna, malaking-malaki ang pagkakaiba ng dalawang pangalan. Ang grupo ng mga babae ay tinatawag na Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, haligi at suhay ng katotohanan. Samantalang ang grupong pinangungunahan ni Brother Eli ay ang mga kaanib sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, haligi at saligan ng katotohanan sa Pilipinas Incorporated. Kamakailan, maging ang pangalang mga kaanib sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, haligi at saligan ng katotohanan, ay inaangkin na rin ng grupong pinangasiwaan ni Gugulan at Nieto. Ang usapin ito'y dinala sa husgado. Kinatigan ang grupo ng suhay sa demanda. Gayunpaman, ang karapatan ay hindi natatamo sa pagsang-ayon o approval ng tao. Kailangan itong tumasa sa pamantayan ng Biblia. At kung dito isa sa ilalim ang samahan ng mga babae, tiyak na hindi ito mapasa. Ang desisyon ng hukuman ng tao ay hindi dapat pakahuluganan bilang kalooban o desisyon ng Diyos. Matatandaan ang Panginoong Hesukristo man ay nahatulan sa husgado o hukuman ng tao. Ngunit hindi ito nangangahulugan na siya nga ay masama. Ang sabi ng Biblia, ang lupa ay nabigay sa kamay ng masama. Kanyang tinatakpan ang mga mukha ng mga hukom nito. Kung hindi, sino nga? Hindi katakataka kung magkamali ng desisyon ang hukuman ng tao. Wala itong kapasidad na makita ang tunay na hustisya, ang katarungan ng Diyos. Ngunit ang sinasamahan ng Diyos, kailanmay di kayang ibagsak ng tao. Nananatili itong matatag at lalong tumitibay sa patnubay ng makapangyarihan sa lahat. Gaya ng hula ni Jeremias sa magiging bayan ng Diyos sa mga huling kapanahunan. At aking pararamihin sila, at sila'y hindi magiging kaunti. Aking ding hinuwalhakin sila, at sila'y hindi magiging maliit. Ang kanilang mga anak naman ay magiging gaya ng una, at ang kanilang kapisanan ay matatatag sa harap ko. Kinagiliwan at inabangan ng natla kung paanong itaguyod ni Brother Eli ang mga dalisay at walang kapintasang aral ng Diyos. Humanga at nabihag ng programang Ang Dating Daan, ang puso at kaisipan ng karamihan, mula sa mga maliliit na mamamayan hanggang sa mga may pinag-aralan at may sinasabi sa lipunan. Naging kontrobersyal ang programa at hindi maikakaila ang naging strong identity ng grupo. Saka naman pumasok sa eksena ang atila ng mga dating kasamahan ni Brother Eli. Kapuna-puna at questionable ang biglang pagkakaroon ng interes at pag-angking ng mga taga-suhay sa pangalang inirehistro ng mga taga ang dating laan. At kayo magiging aking bayan, at ako'y magiging inyong Diyos. Ang mabangis na galit ng Panginoon ay hindi darating hanggang sa maisagawa, at hanggang sa kanyang maisagawa ang haka ng kanyang puso. Sa mga huling araw ay iyong mauunawa. Sa lahat ng samahan,
ang panig ni Brother Eddie ang pinatuparan ng lahat ng inihula sa banal na kasulatan. Nakilala sa pagtataguyod ng mga dating bagay, mga bagay ng una, kung paanong nagtapat at sumunod ang mga naunang mga tao ng Diyos. Nananatiling buhay sa samahang ito ang mga katangian ng pagiging tunay na bayan ng Diyos. Matatag sa paninindigan at walang kinatatakutan sa ngalan ng katotohanan. Itinataguyod ang aral ng Diyos saan mga dakong makarating. Sa kabila ng mga pagtutulong-tulong ng maraming puwersa at pagdidikit na rin ng gobyerno ng tao, malayo sa pagiging kuloro ang panig na ito. Bagkus sa mata ng tao at higit sa lahat, sa mata ng Diyos, mananatili ang tatak na tanging ang panig na ito ang nagtataglay, isang tatak na malalim ng nakatanim sa puso't isipan ng madlang.